Okay, magandang umaga po sa ating lahat mula sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Siyempre, shoutout po tayo sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Walang iba kundi si Police Colonel Mario Malan. At siyempre, kasama natin ngayon dito yung ating Chief Dental dito sa NHQ na walang iba kundi si Police Colonel. Ako po, sa ngalan po ng ating humble public servant, ang hepe o chief ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, General Benjamin Acorda Jr. Sir, at siyempre ang ating napakasipag na direktor ng PNP Health Service, Police Brigadier General Jezebel Medina, at ng ating command group, Police Colonel De Leon, ang ating Deputy Director, at si Police Colonel Homo, Janet Homo, ang ating Chief of Staff. Ako po ang inyong lingkod, Police Colonel Matt Hernandez, ang Chief ng Dental and Oral Surgery Center. Kung nasa ng police, nandoon ng health service. Yes. Opo, at syempre kasama naman natin ang famous sa TikTok na walang iba kundi pinagtatanungan ng lahat ng klaseng patungkol sa ipin regarding sa recruitment. Ito na. Kaharap niyo na po, walang iba kundi si... Ako naman po si Captain Winby Malonzo, ang inyo pong lingkod. Ayan. May magandang ngiti. Yan. Yes. Siyempre, Nakabibigani. ito pong ating live coverage ay live streaming ay nakakulang po tayo siyempre sa ating mga kaibigan na trusted page na tulad ng Alagad ng Batas na merong 113,000 followers, Army BNC RPO na merong 77,000 followers, Buhay Les po 120,000 followers, Gabay, salamat po sa Gabay, 109,000 followers, kay Sir Mac B. Makaraig ng PNN, at syempre sa PNP Good Deeds na merong 62,000 followers, PNP Husband and Wife, merong 62. Pero pala nun. Merong sa 170,000 followers, Police Daily, 30,800 followers, Police nyo po, 2.7. Ang dami. Tapos Rental Giyak Vlog, shoutout tayo dyan. Ruiz Dental Clinic, at syempre Student Meeting, 9,400 At syempre, sa tambayan ng pulis na merong 1 million plus followers. Shoutout tayo kay MJ3. Opo, at syempre, umpisahan natin yung ating mga tanong. Abutin mo natin ng 500 views, sir. Ano po bang dapat malaman ng ating mga police applicants ngayong recruitment, syempre, pagdating dyan. At bago pa ang lahat, bago natin simulan na, ang ating pag-uusapan lang ngayon, take note tungkol sa ipin, ha? Wala na pong iba. Di ba pwedeng love life? Pwede rin, siguro. Pang-twist. At siyempre yung ating... In love si Windy. Yung ating pag-uusapan ngayon, siyempre, kailangan, kung ano po yung expertise ng ating mga doktor, yun lang po, kung dental lang. Siyempre, right. Mag-i-invite din tayo, siguro next week, if God wills, papasyal ulit tayo dito sa Camp Krabi para naman sa medical. Ano nga ba ang mga disqualifikasyon patungkol sa medical? Yung tato, ano ba yan? Yung may almoranas, at ano pa. At meron na tayo 370, paabot natin ng 400, 400 para makapag-finish na tayo. Bilis tumaas. At yan, opo, at syempre, shoutout muna tayo dito. Sino ba itong mga nandito? Ayan, teka lang yan. Morning, sir, mula po kay Zairo Silvano. Yan, Nivran Ogmund, JP Jason Cuesta. Yan, I-watch nyo dito. Sir. Yan. Boob Steel, Abelia. Yan. Maruhom, City Aida. Ladja Sehibudin, Christine Jake. Ayan po. Meron tayo po 137. Pago din ng 500. Yan, 500. Para mas maganda yung isang tanong na lang sa isang sagot para hindi po tayo paulit-ulit. Yan po. Paki-like. Sa ating po mga viewers, paki-like and follow and share po yung ating kung saan po kayo nanonood ngayon na page. Pero naka-root po tayo ngayon sa lahat ng pages na sinabi ko po kanina. Ayan, meron tayong 411 views. Ayan, opo. Mga legit po yan. Shoutout kay Reynan Canoy. Yan, sir, baka meron akong gusto i-shoutout. Yung i-like mo na nila yung ano. Teka lang, at medyo inatamang-tawa. Sabi ko Inaareglo ni... Ayan. Ayun. Ayan. So, yan. Shoutout, syempre. Unang-una dito sa mga kasama ko dito sa DOSC. Yung ating masisipag na personnel ng Dental and Oral Surgery Center. Okay? Kasama ang ating Deputy Chief, ang ating si Police Colonel Joy Dixon at ang lahat ng officer natin na nandito, nakapokus sila, nakatutok dito sa programa na to. And you, kabado to eh.
Napatutukain na pa. Ayan, shout out po doon sa mga taga-admin health service, lalong-lalo na sa aming ADMO, Police Lieutenant Colonel Venerando F. Pagaduan III, sir. Parang nandito lang siya kanina. Yes, yun nga lang, may mga trabaho po at kailangan niyang tutukan ang aming admin. So, shout out din po sa mga taga-DILOS, training, MWIS at sa lahat po ng bumubuo ng health service, magmula po sa Luzon, Visayas, and Mindanao, mga RMDUs po natin at FMDUs, sir. Siyempre. Sa PNPGH din. Isama natin yung mga taga-technical dev, technical division ng ating health service. From the dental division, the medical division, nursing division, of course, sa allied division. Classmate ko ang chief dyan, si Police Colonel Neil Mansala. Mate, good morning. Yan. So ano nga ba yung, mag-umpisa na tayo. So ano nga ba yung mga dapat malaman ng mga police applicants? Kasi karamihan ng mga tanong, ilang ipin ba ang requirements? Kapag meron kasi sabi, lahat ng ipin ko sa taas, wala. Meron naman 3 lang. Paano po ba yun? Paano example? Winby, ikaw na lang paliwanag. Ganito po kasi, meron tayong 32 na ngipin, no? All in all, total. So, 16 sa taas at 16 sa baba. So, ano-ano nga ba yung mga minimum requirements na kailangan po para makapasa sa dental sa PNP? So, sir, unang-una, ang ating reference dyan, syempre, ang Bible po natin sa isa sa mga Bible ng health service ay ang PE manual na published po on July 12, 2018. So, ito po yun. Meron tayong reference. Hindi po yan kung saan lang po natin pinulot ang mga ating Biblia. So, yan, ito ang isa sa ating mga Bible. So, ng health service. Ang pinakauna, sir, syempre, yung isang applicant po ay kailangan meron siyang 6 na serviceable or masticatory na ngipin sa upper, dito sa posterior, kailangan may 6 sa upper, may 6 din sa lower, sir. So, meron tayong ang posterior teeth kasi, sir, sa likod, please bear with us po, no, kasi ipapaliwanag po namin yung mga dental terms na maiintindihan ninyo. So, in layman's term po siya. So, medyo may mga pagkakataong maglalag kami kasi iisipin namin kung paano namin ma-explain. Sige, tulungan kita dyan. Tulungan kita. No, so, dito po sa likuran o posterior na bahagi, meron po tayong from first premolar hanggang third yung ating molars. mga Bagang sa Tagalog, sir. Tama. So, kailangan po sa upper, magkabila, kailangan yan, may natitira ka pang 6. 6, sir. Ganon din po sa lower, kailangan meron ka pang 6. Okay? Sa ano naman, sa unahang bahagi or anterior teeth po, no? So, mula sa K9, ayan, K9 to K9 or yung pangil sa pangil, sir. Pangil sa pangil, kailangan, meron lang po kasi yung 6, tag-6 sa taas at 6 sa baba. So, kailangan, sir, meron kang 3. 3 sa taas na natitira at 3 po sa baba. So, dapat, sa madaling salita, ang ilang ipin ang kailangan sa taas? Hindi, madagdag ko doon sa pinalawag. Kasi ang ipin natin, normally, yung nga sinabi ni Winby, 6 yan. Yan yung normal, no? Yung magkakatapat yan, occluding. Yes, so, ibig sabihin yan, magkakatapat yan, 6. Actually, 12 pares na occluding upper and lower. So, ang kailangan natin, at least 6 para makapasa ka. Kalahati, no? So, at dapat yun magkakatapat. Hindi pwede na may 6 ka nga, pero hindi naman magka-occluded. So, kahit may 6 ka na natitira dyan, kung may mga species, hindi sila occluding, ibig sabihin, hindi ka pa rin papasa kasi ang hinahanap natin ay at least 6 pairs masticating. Ibig sabihin na masticating, nagtutugma siya. Kaya baka gilagid yung katapat nung isang ngipin sa taas mo. So, hindi, obra. Sir, ay serviceable. Serviceable. Ibig sabihin po, serviceable. Nagagamit natin siya pangmuya. Doon naman sa harap, meron tayong 6 nga, sinabi nga ni Winby, 6 cuspid to cuspid, at least 3. At least 3 na magkakatapat siya. So, ito po, sir, mayroong tanong dito. Good morning, sir, from Rainiel Kitaranyo. Opo.
paano po yung madaming sungki at hindi pantay-pantay ang ipin? Ayun. Yan, paano Okay, yan? si Mga sungki. tanong naman. Titignan natin kung meron tayong sir ha? tawag dyan ay crowding. Crowding. Oh. Gusto mo, anuhin ko na lang. Yes, sir. Yan ay nasasaad doon sa ating manual pa rin, doon sa Chapter 8, Section 4, Paragraph 2, Subparagraph letter K. At sinasabi dito sa book natin, yung crowding ng mga ipin. Ano ba ibig sabihin yan? Yung sinasabi mo nga na sungki-sungki. Gano'n sa laban So, na siguro. isa yan sa grounds for disqualification. Oo. Yes. Hindi, Sabihin pag sungki-sungki, Hindi. kailangan mo na, may paraan pa ba yun, sir? Para- meron. So, kapag ganyan, kasi siyempre may case dyan, mag-a-undergo siya ng orthodontic treatment. Treatment. Yung mga nagkakabit na mga Braces. braces. Yan. But it will take time. Kung hamba, nag-apply ka na ngayon, may posibilidad na hindi ka matanggap sa ngayon kasi aayusin pa yung sungki-sungki mo na ipin. Kumbaga, sir, temporarily Ang tatawag dyan na tama, dyan ay temporarily disqualified muna habang aayusin muna yung ipin niya. So, hindi siya dapat mag-lose ng hope na sabihin niya na wala na siyang chance maging pulis. Meron pa rin naman, temporarily. So, ang gagawin natin, ipapaayos muna ang ipin niya and then kapag naayos na, go back to application process and matatanggap siya. Sa mga nagtatanong po, para kasi mabilis po yung ng mga comment, paki-copy-paste po yung mga tanong nyo hanggang sa masagot po namin yung tanong nyo. At syempre, meron pa tanong dito, sir. Good morning po, ma'am, sir. Mula kay versikulo 9. Ano po Parang yung Biblia. type ng denture sa molar porcelain po ba? Yon, Tokbing. Okay. Meron po kasi tayong dalawang klase po ng dentures, isang removable at isang fixed. So, kung removable po, sir, di ba meron tayong, kumbaga, standard na kailangan dito na uri ng denture. Sa removable po, yung casted glass, dito rin ba, sir, casted, no? Casted or kung may mas budget, sir, pwede bang iba? Pwede naman yung flexible, kaya lang medyo pricey yung Yes, yun flexible. nga, opo. So, hindi naman tayo ganun kahigpit sa basta ang importante, yung denture nyo ay serviceable. Serviceable. Oo. Pero ipaliwanag ko lang, boss, dahil nabanggit natin kanina yung absence of masticating teeth. Yun ay isa sa requirements. So, halimbawa, may kulang na ipin, yun ang lalagyan natin ng denture. Kung hindi na sila pumasok doon sa kaninang disqualification, yung sa number of masticating teeth, kahit lagyan mo ng denture, hindi ka na rin papasa doon. Kasi yun ang unang isa yun sa requirements eh. Kailangan kompleto yung ipin mo, at least 6 posterior at 3 anterior. Kung hindi ka na pumasok doon, kahit lagyan mo ng denture, grounds for disqualification pa rin. Okay, next question po tayo. Ito po, pag nakapostiso po ba, allowed po ba? Yan, ito mula kay Hil Nolos ba? Ayun, yung sinabi mo na. Yung ilang ipin ba kailangan Oo. pa? Parang nasagot ko na. Ilagay. So, ganito po kasi yan, Oo. Kaya paghandaan po talaga natin yung dental check-up, no, sa dental exam. If ever man na meron kayong denture, wag pa rin naman kayong panghinaan po ng loob. Kasi may mga dental officers naman po tayo na mag-a-assess doon sa case po na meron kayo. So, upon assessment po, ma-check pa rin naman nila yan kung katanggap-tanggap ba yung case na meron po kayo. Yun. Ito, next. Tama. Okay. Sir, ma'am, paano po ba kapag may nabunot na isang bagang? Okay lang. Okay lang, Okay lang. Okay lang. Okay lang pag may nabunot isang bagang, Okay, ito naman. Huwag lang itatanim sa harap. Yung bagang. Pero sir, kung may budget naman siya, no, might as well, palagyan mo na rin ng denture para kung baga, yung mga nasa front ng ngipin, hindi na po siya magpusog, papalikod. Kasi kung sakali man no, na hindi niya yung palagyan ng denture, throughout time, magkakaroon yan ng spacing Drifting. or gap. And drifting, Tama syempre. yan. Ito. Sir, paano naman yung mga may braces? Pwede ba makapasok sa training center o mag-apply ang pulis na may mga naka-braces na hindi pa masyadong maayos yung ipin, pero naka-brace. Aha. Katulad ng sinabi ni Sir kanina, no, meron kasing tinatawag tayong temporarily disqualified muna sila or temporary disqualification. Kasi kapag sir, 'di ba, naka-braces ka, ibig sabihin may inaayos. Yun. May 'Di problema. ba? May problema, may inaayos. Hintayin natin munang Yes. maayos yun. Opo.
Pero Sir Ruiz, halimbawa, patapos naman na yung treatment, no? So, sasabihin ng dentist niya, patapos naman na yung treatment. Kung sakali naman, sir, na tawag ito, yung functional retainers na siya. That is kung papayagan ng kanyang orthodontist. Na pwede nang tanggalin yung bracket. Yes. Kasi merong iba nagpa-bracer sa tabi-tabi lang eh. Ano ba yun? May DIY yan. Shoutout sa mga gumagawa niyan. Shout Naku, out. wag na masisira ang ngipin. Magtago na kayo. Kay Dr. Mikey. Oo, malaki na si Dr. Mikey. Yes. Yung isang vlogger na talagang concern siya sa ating mga netizen na talaga ng mga... Nagpapa-DIY. Hindi, yung mga talagang mga DIY, binabanatan niya social media. Siyempre nga naman, may mga tao na... Makonsensya naman sila. Kasi ang ano dyan... Salamat, Doc Mikey. Sana mapanood mo to. Kawawa yung tao. Kung yung mga pasyente ng DIY, unang-una, hindi sila lisensyado. Yes. Wala sa standard yung trabaho nila. Kasi itong iba naman natin kababayan, gusto ng mura. Nagtitipid. Kaya nagtitipid, kaya naman pag nasipid. Pero yung consequence nila, lalo silang magagastusan yan. Kasi pwede mag-cause yan ng pyorrhea, lalong malaking problema. Baka maubos pa yung ipin nila. Kasi yung pagmali, gaya yung nabanggit kanina ni Win na temporary disqualified yung applicant natin, kung papayagan ng orthodontist na tanggalin na, and then mag-aano na lang siya ng retainer. Pwede nang tanggapin natin sa PNP yan. Basta provided, sir, no, na tapos na rin syempre yung treatment. Kasi, Sir Luis, ang mahal po ng braces ngayon. Ay, meron kasi sa Kalil, 2,000 lang. Huwag natin kitang kilit yun. Kaya si Dr. Mikey talagang galit na galit. Siyempre, yung mga gano'n, siyempre, kawawa yung pasyente. Tama. Diba? Nagkasira-sira pa. Kasi, sir, no, yung ortho treatment, say for example, halfway na yung treatment. Ngayon, sayang naman, sir, kung itatanggal, muna siya, maghintay na lang siya until such time, sir, na maayos yung case po niya. Yeah. Para hindi naman masayang din yung treatment sa kanya. Opo, mabilis po yung comment section natin. Natataburan, hindi ko po paki-copy-paste lang po yung ating mga comment. Ito po yung sugat tanong. Good morning po. Paano pag if dalawa na lang bagang sa lower left, pero meron pa 3 sa right? DQ na po ba or case-to-case basis? Yan. Ano yan? Pwede naman, sir, kasi dalawa lang naman dito. Hindi pa siya disqualified? Hindi pa naman. Kasi dito is kompleto pa. Paano naman daw, ma'am, kung isa sungki? Iko-correct din yan kapag yung mga sungki na ganyan. Doon, masagot ko na lang, Chief, yung kapag sungki po yung sinasabi natin na ipin, may dalawang bagay na pwede tayong gawin dyan. Yun na nga, una, yung orthodontic treatment, nakakabitan, hahatakin yan, i-align, or kung talagang hopeless yan, bubunutin. So, kung ortho, magiging temporary disqualified muna para maayos. Kung bubunutin naman, madali lang magbunot, pero pagagalingin muna natin yung mga yung binunutan. Hindi naman pwede na kabubunot lang, nandiyan ka, nagmamasi-masi ka dyan. Siyempre, baka dumugo yung ipin mo dyan. Tsaka, so, may time for healing. Tsaka, Sir Ruiz, yung with regard po sa sungki, kumbaga may severity po kasi yung pagkasungki, Sir Ruiz. May mga sungki naman po na hindi ganun naman kalala, na hindi naman siya kumbaga ano ba yan, sir, yung nakakasagabal sa pagsasalita. Yan, okay lang po yun. Ito po naman, paano naman kung may brace, pero naka-brace, papatanggal niya, mag-retainer na lang daw siya. Yun na nga, nasabi natin kanina yun. Basta po, halos tapos na yung case niya or payagan siya ng ortho niya, pero dapat po, pasok pa rin siya dun sa minimal dental requirement po natin. Kasi, kaya nga po nag-braces, kasi may mali doon sa ngipin po niya. So, hindi naman natin alam yung history ng kanyang case. So, kailangan pa rin po, tapos na dapat yan. Mula naman kay Jenel, ask lang, sir, if ever temporary DQ, back to zero po ba yung application process? Yes. Yes. Ashware ulit. Back to zero yan kasi maghihintay ang temporary DQ, lalo na kung naka-braces ka, it will take time, no? So, malamang makakapasok ka sa susunod na quota na lang ng application ulit. So, back to zero, number 1 proseso hanggang sa makarating ka ulit sa dental. Ang ang kinagandahan dito, pagdating mo sa dental, wala ka ng problema. So, pero balik ka rin sa agility, balik ka rin sa BMI, neuro. Siyempre, ang ating Yes, tsaka para po doon sa ating mga criminology students, kung alam nyo po sa sarili ninyo na yung ngipin nyo ay may problema, yung mga gustong magpulis, habang may oras pa po,
kung alam niyo sa sarili niyo na may problema po yung inyong ngipin at kailangan ng ortho treatment, ngayon pa lang po ay ayusin niyo na po, or ipaayos niyo na. Yan. Ito naman po, sir, tanong lang po, dalawa na po na walang ipin sa upper right po. Yung dalawang dulo po nabunot. Okay lang po ba yun, sir? Dalawa O lang. need ipapustiso? Dalawang ngipin daw ang wala na sa upper right. upper right. Saan Yung dalawang dito? dulo po Dulo. Walang problema Walang yan. problema. Okay lang po ba yun o need papustiso? Dapat papustisuan. Papustiso. Lalo na kung ang space niya ay masyado na pong malaki. Kasi Okay. katulad po nung sinabi namin, no, nag-drift siya. Papasa pa yan. Papasa. Okay. Oh. Okay, wait lang tayo ng tanong. Paano, ito na, mula kay Jason. Paano, sir, pag bungal? Yung isa, Bungal kailangan talaga? po ba i-fix bridge ang gawa? Ano ba ibig sabihin ng Anong bungal? bungal? Yung bungal, wala lahat ipin. Oh, Hindi, Hindi, kasi- bungi. Iba yung bungi sa bungal. Kasi nakalagay ito, bungal. usually kasi sir, yung bungal talaga, Ubos. yun yung walang ipin Ubos na, lahat. diba? Oo, ang bungi, Parang yung baby isa na. lang or dalawa. Ay, pakilinaw po kung ito may Pakilinaw po Pati yung kung ito klase may ng bungal, pagkabungi. Kasi pag sabi bungal, guys, walang ipin, Ubos. up and down. Ubos Parang na. baby, bagong panganak pa lang. Complete Ano dentulous ba na ito? ibig Bungal sabihin. ba ito o bungi ba ito? Paano ba ito? Pwede paki-explain mo at kami nahihirapan. Anyway, sagutin na rin natin. Sagutin natin, So, sir. kung ang pagkakaintindi natin sa Baka naman, bungal, sir, bungal, pero baka gusto niyo magpapustisyo para... ayun, ganito yun. Sir. Halimbawa, kung ang pagkakaintindi natin sa bungal ay ubos talaga. Kasi ito, liwanagin muna natin yung difference ng bungi at saka bungal, no? Bungi ulit. Baka pag sinabi natin na bungal, as kay Sir Ruiz na sinasabi na wala na talaga, grounds for disqualification yan kahit papustisuhan mo pa. Wala na tayong magagawa dyan. Wala na po Kasi talaga. Yan ang tinatawag natin na permanent disqualification. Yes, perpetual Sorry to say, sorry disqualification. talaga. Kahit magpagawa pa siya ng pinakamagandang ipit up and down. Wala, kahit buuin niya lahat yung ipin, wala talaga. Permanent eh. Permanent Oo. disqualification. Wala talaga. Sir, talagang bungal. Ay, ito bungal, o. Tinan mo. Sorry po, pero yun nga po, nakalagay po kasi sa ating manual at sa ating Bible ng health service, no? Merong Paano, sir, pag bungal yung isa, kailangan isa, baka bungi yung isa. Walang problema yan. Pag bungi yung isa isa, lang. kailangan pa bang i-fix bridge ang gawa? Ganito Okay, yan, sir. yan, oh. Ito po. Wala yun, baka bungi. Katulad nung sinabi ko kanina, sir, no, may dalawang klase ng dentures, yung removable at yung fixed po. Si fixed bridge, or kahit si jacket crown, no, ito siya, yung itsura. Isa lang nawawala dyan, no? Okay, ito, tamang-tama, Tamang-tama. isa lang yung nawawala. Pero pina-fix So, bridge niya. pina-fix bridge niya, lalo po ang front, di ba sir? Mm. Ang anterior ng ngipin, kailangan po yan, as much as possible, is ipa-fixed bridge po yan. Ano ba yung fixed bridge? Ito po, sir, nakikita po ba? Ay, yung ini-implant, ganon? Hindi naman siya implant, pero babawasan po yung katabing ngipin, tapos gagawan po siya ng artificial na ngipin. Ang tawag kasi ay pontic. Pwede yan na porcelain po, no? Then, Parang jacket? Yes. O jacket talaga? Ang jacket po Yung kasi dalawang ng ngipin katabi niya pa. naka-jacket Yun yung brown. dalawang katabi niya. Tapos ito, yung wala ng Ayun ang ngipin. artificial na Ito yung ngipin. artificial. Mangilo po kasi babawasan yung ngipin, papaliitin po yung mga katabi. Nakikita ba, ano? Ito po yun, ayan. Kung may budget din, ano, halimbawa sa upper, isa lang din yung nawawala. Pwede rin naman yung ipa-fix bridge para hindi na removable yung kanyang denture. Para comfortable na ang inyong pakiramdam sa pagnuya. Ito. Oy, sa mga nag-ano naman po dyan, mag-assist paki-like and share at saka paki-share po ating live para iba mga police applicants makapagtanong, ha? Opo. Ito naman, sir. Paano po pag tatlong bagang po? Di po lang bang bagang? Molar yan. Molar. Ilan bang bagang natin? 6. Ay. Paano po pag tatlong bagang po, dalawa sa left and isa sa right? Okay lang po ba nakapustiso? Ano yan? Yung 3 at 2 na sinasabi mo ba ay nawawala o present? Yan. Kasi pag 2 o 3 yung nawawala, depende yan kung tabi-tabi siya. Yes. Kung hiwa-hiwalay naman, yung 2 magkahiwalay, pasok pa yan. Pero kung yan 5 ipin na itabi-tabi, may problema. Medyo grounds for disqualification na yon. 5 magkakatabi. Yan. Oo. Ito. Paano po yung wisdom tooth na di pa po masyadong nakalabas pero hindi naman po impacted? Kailangan po ba ipabunot?
Hindi. Kung hindi siya impacted. Pero dapat malinaw yung pagkakaintindi natin sa impacted. By the way, kay Joem Rosilio Martisano, salamat sa papuri. So pag sinabi natin na impacted, ang ipin natin ay hindi normal ang tubo. Dapat normal pataas, 'di ba? At saka may enough space, meron tayong tamang lugar para tumubo ang ating third molar. Yung kadalasan ng mga ipin na impacted ay yung third molar or yung cuspid. So kapag tama yung space, kahit hindi pa siya nakatubo, halimbawa ito yung ipin, hindi pa tumalabas, kung enough naman, may tamang lugar at hindi siya nakabalagbag, okay lang yan. Pero kung tinatawag natin na impacted, yung let's say nag-mesial drift siya, nakabalagbag na ganyan, yun ang impacted. O di ka, may tendency pa na talagang horizontal. Horizontal. Yun ang mga impacted na kailangan tanggalin. Bakit? Kasi may tendency na yung normal na ipin, babanggain niya, magkakaroon ng pressure dyan, masisira yung katabi. So, lalo na magkukos siya ng pain. Ito sir, mayroon tayong picture yan para natin yung mas maliwanag sa kanila. No? Nakikita ba? Nakikita? Ito. Yung nakapula, no? Ito yung sinasabi ni sir na nakahiga or horizontally siya na nakatubo. Yung position niya ba? Horizontal, nakahiga. Ito talaga, sir, most probably yan. 'Di ba, sir? Ipapabunot po yan. Okay? Kasi lalo na overcrowding na, overcrowding siya. And then, halimbawa, sir, kung may tanong man dyan, sir, paano naman po kung yung wisdom tooth, yung katabi, yung second molar ay wala na? Hindi na po ba ipapabunot yung third molar? Pwedeng hindi na po, provided po, yung position po nung third molar ninyo ay upright. Hindi po siya nakahiga. Ayun. Ayan, okay. Teka lang. Hindi pa tayo sa ibang page. Oo. Habang naghahanap si Sir Ruiz nung another question po, no, i-discuss natin. Isa pa kasi sa minimum dental requirement po, all dental caries or lahat po ng bulok po ng ngipin ay kailangan pong papastahan. In Tagalog po, pasta po yun, no? Hindi po yung kinakain na pasta. And then, ang kailangan po ay permanent tooth restoration. Okay. Ito, Paano po kapag sa harap ng ipin may isang crack pa, pero hindi po siya basag? Ano yun? May crack? Siguro, sir, may lamat. Kung natapya siya, ang term po kasi namin doon ay chipped off. Might as well, kung kaya pa, kung sabihin ng dentist po, depende kasi yan doon sa professional judgment ng dentist or assessment niya, kung kaya pa ng pasta Kung kaya pa, pwede pang ipapasta. Pero kung hindi na po at masyadong malaki, most commonly, sir, pinapa-jacket crown. Pero in additional to that, kung yung sinasabi niya nga na malaki na, baka yung crack ko, ang tanong ko dyan, sumasakit na ba o hindi? So kung may crack yan, tapos hindi siya sumasakit, may posibilidad na hindi pa nahihit o wala tayong tinatawag na pulp approximation. Ano ba yung pulp? Yung pulp ay yung pinaka-nerve doon sa loob ng ngipin. So kung hindi siya na-damage, walang approximation, pwede pa nating i-restore yan. So, i-restore natin yung original na itsura ng crown, ng ipin. But, kung sumasakit na yan, ang treatment natin dyan, pwede nating i-root canal treatment or yung tinatawag natin na RCT. Anong proseso? Tatanggalin na natin yung nerve na sinasabi natin sa gitna ng ipin. Nandyan pa rin yung normal na ipin mo, pero wala na siyang nerve. Hindi na siya, yun na nga, hindi na siya sasakit, wala nang, nandyan. And then, kapag may malaking damage, yung sinasabi ni Doc Winby na pwedeng jacket crown. Pero kung hindi naman kalakihan, pwede namang temporary, yung talagang restoration lang. Normal na pasta. Ask ko po, sir, pwede ba magpa-check up sa dental ng PNP sa next quota? Okay lang po ba? Yan, yung sinasabi mo kanina, di ba? Natanong yan saan? Natanong kanina. Okay, natanong sa akin yan. So, ganito po yan. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-apply o maging miyembro ng ating kapulisan at gusto mo na, yung siyempre, alam natin, government, na gusto mong dito sa dental office ng gobyerno, magpa-dental prior sa iyong aplikante, pwede naman, provided ikaw ay dependent o anak ka ng pulis or ikaw ay kapatid ng pulis. Girlfriend. Ay, hindi pwede. Kailangan asawa. Kailangan dependent. Direct dependent.
So, pwede kang magpa-check up dito kasi ang purpose ng pagpapadental mo ay hindi bilang aplikante, kung hindi bilang dependent ng Yan, pulis. nasagot na. Oo. Pero kung ikaw ay walang kamag-anak na nasa serbisyo o walang kamag-anak na pulis, ay sorry to say, hindi ka pwede dito sa ating dental dispensary sa government na to. Yan, ito po. Pwede po ba crown sa harap, sa upper, 4 na ngipin po, crown ko? Crown niyang 4 na ipin, naka-jacket yan, naka-bridge ang tawag dyan. Pero ang tanong ko dyan, yun bang ipin mo na 4 ay nawawala? Yes. Ilan pa ba yan? Kasi katulad nga nung pinakita ko kanina, eto, saan ba yan, sir? Baka yung 2 cuspid na lang yung abutment niya, ibig sabihin 4 na missing. Yung missing. Okay. So, magpo-fall yan sa disqualification. Opo, kasi sir, kailangan talaga, meron ka pang natitirang 3 sa upper and 3 po sa lower. Yun. Opo. Opo, ito naman po, opo. Kasi kung 4, sir, 4. Tapos may 3 namang abutment na nandun pa rin, pasok pa yun. Okay lang. Kasi halimbawa, siguro kung 4 niya, sir, is wala tong 2 incisor. Then i-crown yung 4. Tapos meron tong pangalawa. Yung unahang ngipin. Eto, kasi, sorry po talaga dahil dental term. Yan. Yung inyong unahang ngipin, halos 6 po kasi yan. Pangil, tapos yung pangalawa, and then yung 2 gitna po. Sa tingin ko, yung tanong niya is yung 2 gitna yan, sir, nawawala na. So, meron pa siyang lateral. Yun yung abutment, sir. So, pwede pa yan kasi 2 lang yung missing. 4 yung crown. Yes, 4 yung crown niya, sir, eh. Pasok pa yan. Kaya, pasok pa siya. Okay, ito. Sir, both lower side, tig-isa na bunot. Left and right, need pa ba'y pustiso? Pwede. Pwede naman, oo, much better, sir, no? Kasi nga katulad nung sinabi po namin, kapag sana may nawawala na po kayong ngipin, palagyan na rin ng denture para po hindi na kumbaga mag-prevent na mag-drift po yung ngipin or maghiwa-hiwalay. Ganito po kasi yung, pag naghiwa-hiwalay yung inyong mga ngipin, balang araw, naku, spacing, sir. Magagalit-galit sila. Ang tawag natin dyan ay kapag halimbawa nabunutan tayo ng isa, kapag pinalagyan natin ng yung sinasabi nga ni Doc Wendy na hindi mag-drip, space maintainer. Space maintainer so pwede. Kapag yung binunutan ng ipin, nilagyan natin ng artificial, walang pagkakataon yung mga yung katabing ipin na mag-drip, mesial drifting or distal drifting, tinatawag namin, pakaliwa o pakanan, paloob, palabas na paghilig. Yes, yung drifting tinatawag, yung humihilig o ano man tawag doon? Parang gumaganon siya, sir. Yan, nagaganon, naglilinon yung ipin natin. Kapag may bakanting space, kasi gusto niya makaluwag give me a space, parang gano'n. Ano ba? Nasisikipan ako. So, kailangan mo may space. Kumbaga, Colonel Hernandez left the group. Yeah. So, ganun yun. Para mawala yung pagkakataon niya na, lagyan natin ng ipin para may space maintainer tayo. Yes. Ito naman. Sir, kapag lahat po ba ng bagang, upper and lower, may tagi-isang kulang? Okay lang, basta may isang kulang. Okay lang daw. And sir, bukod dun pala sa isa, bukod dun sa drifting dito, yung upper kasi, wala na siyang opposing. May probability, sir, na yung supra. Parang bababa siya ng onte. So dapat po ang ipin natin ay ipin to ipin ang magkakatapat, hindi ipin to gilagid. Pag po kasi bababa siya, sir, magiging prone na siya sa sensitivity. Yung ngipin sa taas, if ever man. Ito, galing to kay Mr. Registered Criminologist. Wow. Registered Criminology. Shoutout sa mga nag-board exam dyan. Okay. Good morning, ma'am and sir. Pwede nyo po ba ipakita saan hanggang banda po ang 6 pairs na bagang at 3 pairs na pangil present? Dapat para maging qualify po ang ngipin. Salamat po. Ayan. Okay. Ko, Regina Ruiz. Ito po, Ayan. Ang pangil to pangil. Ayan po ang pangil to pangil. Ayan na daw. Paki-zoom daw. Nazo-zoom? Ano yan? Ilalapit. Pero ano naman, harap po kayo sa salamin. If may salamin, pangil to pangil, di ba? Subukan natin kung Kaya ba? Ayan. Kailangan siguro dito ka. Halika dito. Kailangan natin demonstration. Halika dito. Dito. Ayan. Ayan. Kaya ba to? O, di ba? Talaga, Mr. Criminologist. Shout out sa'yo, ha?
O yan, ito ma'am. Ayan. Ma'am, dito ma'am. Dito sa Ayan. Wendy. O, diba? Yung talaga ng Yeah. itong ipin, ha? Okay. Yun. O yan. So, okay. pangil to pangil po, no? Sumdaw eh. So, bilang kayo, no? Teka lang. O, wala na kaming ulo, ha? Baka i-premonition nyo kami. Ito na lang, makita nyo, yung ipin. Okay po. Ayan. So, etong gitnang ngipin, ito yung tinatawag natin na central incisors. Central Yung katabi incisors. niya, Yung katabi niya is lateral. lateral incisors. And ito, yung canine or pangil. Oh. Ito yung anim. Nahandaan daw sa explanation. Anim, no? Anim. Ulit. Pangil sa kaliwa. Ulit. Kakagatin na kita. Ulit. O, sige. So, ulit. Hindi kasi, pag hindi namin naintindihan yung mga kung ano-ano, yung, ba, itong ipin, yung parang ano la, yung parang nakalevel, kumbaga sa ano. Layman's term. Okay. Nila, yung trip nila, sige. Okay. So, ito nga, yung dalawang ngipin sa harapan. And then, may katabihan yung medyo mas maliit. Then, yung ating pangil, yung matulis na part. Ito yung tinatawag nating anterior ng ngipin or yung unahang ngipin. Mula Kailangan sa dito, kanan, papuntang kaliwa. Yes. Yan. ito, kailangan may sa anim na to, kailangan may natitira pa kayong tatlo. Tatlo sa taas at tatlo sa ibaba. Ganun din, partner-partner lang yan. Dapat magkatapat. At kailangan, syempre, magkatapat. Anong Diba? magkatapat? Halimbawa po kasi, ito, ano bang wala na? Halimbawa, ito, dapat po kasi hindi siya dikit-dikit na wala na. So, kailangan ito, ayan, pwede. Okay? Pero kung halimbawa, itong tatlong magkakatabi ang wala na, yun lang. Tapos sa kabila din yung katapat, babagsak siya. Opo, kasi magkaganon na sila, sir. Ay, ganyan. Ang kailangan matira dyan, ang mabilis na paliwanag dyan, meron tayong 6 na magkakatapat na ipin Yes. sa harap. Yung sinasabi na pangil to pangil, 6 yan na magkakatapat. Ngayon, kailangan meron dyang matira na 3 magkakatapat. Kung may matira dyan ay 3 pero hindi naman magkakatapat, disqualification yon. So halimbawa, 6 yung magkakatapat niyan, ang nabungi sa kabila, 3. Sa kabila sa taas, 3 rin. Tatlo Hindi rin. na siya magkakatapat. So, disqualification. Sa magkaganon na siya, Oo. Pero kung ang nabungi dyan sa taas ay katapat din ng nabungi sa Sa baba, baba. no problem. Papasok yan, papasa pa yan. Okay, next. Okay Oo. to. Paano, sir, pag hindi pantay ang ipin, okay lang po ba medyo gap po ko? Medyo Hindi gap po kasi. Hindi pantay. Anong... Medyo may gap. Ganito yan, kung merong, hindi ko masyadong naget yung hindi pantay, pero baka ang sinasabi mo sa hindi pantay ay merong Open space or merong hindi nagtutugma, open bite ang tawag doon, hindi magkalapat, hindi pantay. Dapat kasi magkakaano pero Yan hindi to, sir. hindi lapat, ayan. Pag Ganyan. kumagat kayo, Yan, normal. normal. No? Pero kung yan ay sinasabi mong hindi pantay, may space, hindi nakalapat, open bite ang tawag diyan, grounds for disqualification. So hindi po pwede. Pero kung sinasabi mo naman na hindi pantay ay yung ipin mo sa harap hindi pantay-pantay, baka sobrang nag-supra-erap ang tawag namin diyan, nag-supra-erap. Ang ginagawa natin diyan ay kung kaya pang i-crown, ika-crown, pero kung hindi bubunutin na yan and then denture. Ito na po. Sir, both lower side ng bagang ko, tig-isa na. Nabunot ng ngipin left and right, tig-isa. Sakto The na. rest, kompleto na. Need pa po ba ipapustiso yung dalawang wala? Okay lang naman siya, pasok ka. Pero kung ako sa'yo, might as well, ipa-dentures mo na lang din para Ang sa denture. pustiso. Pustiso. Ipapustiso mo na lang din para kumbaga hindi nga siya mag-drift Mag-drift. Oh. or kumbaga mag-spacing balang araw. Ganyan. Okay. 4 na ngipin po, crown ko sa harap. 2 lang po missing na ngipin. Okay pasok. lang. Oh, Okay, pasok yan, pasok daw. Okay. Pero kailangan po sana okay pa yung kanyang fixed bridge. Meron po kasi 'di ba sir yung mga crowns nila ay nag-chip Chip off off. na dahil sa tagal. Papalitan na lang po. Baka nangingitim na yung mga nangingitim na siyang cervical talaga, area. yan. Oo. So papalitan na po natin. Salamat po. Ay, may nagpasalamat din sa mga nasagot naming tanong. Ito, shoutout kay Patrick Abilada sa haba ng aming dito, Marites. May nagpasalamat. Shoutout kay Patrick Abella. Salamat po sa mga pinagsasabi nyo. Marami po kami natututunan. O, yan. Hello sa mga taga-NP. Yan, NP Anong section. NP? Sa neuro section. Neuro, yan. Yan, nanonood sila, oh.
yung ating mga taga-NP. Ay, na-share mo na sa profile mo. Yes po. Yan, opo. Ito naman. Paano po pala if naka-braces and tatanggalin na po before November, pasok pa rin po kaya? Basta before dental, maayos yan. Ganon. Yan, okay. Nakinig pa naman tayo si Mag-channel. Sir, meron pang isang disqualification tayo, sir. Yung class 3 naman na tinatawag. Or, yung, kumbaga itong sir, itong ngipin na nasa ilalim ay mas protruded, paano bang protruded? Mas forward kesa sa upper. Normally kasi upper overlap lower. Yes. 'Di ba ang usual po natin, Sir Ruiz, is ganyan. Ganito po, 'di ba? Ganyan. Hindi natin naayos to. Pati itong dami natin medyo yan. Ayos naman eh. Ito po yung normal. Ito po kasi, Sir Ruiz, yung normal. Ayan. Gusto ko na magpa-brace. Normal po, no? Nag-brace ba kayo dito? Teka lang, sir. Ito po ang normal. And then, for disqualification, sir, is yung ito, sir. Yan na natin na. Medyo mahirap siya. Yan. Class 3. Class 3, sir. Yan. Kambing. Ganyan. Parang kambing. Okay, grounds for disqualification po yan. And sir, yung skeletal problem na, yung masyadong protruded talaga itong kanyang baba. Kadalasan sa class 3 na sinasabi ni Captain Winby na kapag class 3, ang kadalasang facial profile niyan ay moon shape. Moon. Oo. Okay. Mapapansin mo pagka class 3 yan, moon shape yung Good morning po, ma'am and sir. Paano pag crossbite? Pero hindi naman malala. And paano po pag wala po sa mid yung upper? Depende kasi yan, sir, sa assessment pa rin ng ating dental officer kasi may mga, yung konti lang, tsaka may mga millimeters po kasi yan, Sir Ruiz. So, upon the assessment of our dental officers po, talagang masasagot natin yan, yung kumbaga, physical na check-up. Kapag mga midline ang mga pinag-uusapan. Yan, ito po. Sir, medyo crossbites, okay lang po ba yun? Medyo. Ano kasi yung medyo eh? Sa crossbite kasi, may tinatawag tayo na edge-to-edge bite. Yung dapat naka-overlap siya, pero nag-edge to edge. So, parang crossbite na rin yan. Pero ang tawag dyan, yung ang pseudo crossbite tawag namin. Pero kung kapag tiningnan namin yung profile, tsaka hindi naman, kumbaga sa hindi talagang, kung acceptable naman yan, pwede naman yan. Pero kung malala talaga siya, kasi bawal ang pangit sa pulis. Alam naman nyo yan, di ba? Yan ang ebidensya. Bawal ang pangit. Lahat, laging gwapo. Ganito. Yan ang idol. So, kailangan maganda ang ipin natin. Okay, from Alfrancis Benjabas. Good morning, ma'am, sir. Paano pag ang right molars and down is dalawa na lang at di na pwede lagyan ng pustiso kasi tumikit na ang binunutan dati. Pero kompleto pa naman ang left molars. Hindi na rin, sir, no? Kasi wala nang opposing yung upper. Upper ba yan o lower? Basa ulit. Good morning. Good morning, ma'am, sir. Sir, paano pag ang right molars up and down is dalawa? Dalawa na lang. Wala At di na pwede lagyan ng pustiso kasi dumikit na ang binunutan dati. Pero kompleto pa naman ang left molars. Ang ibig sabihin niya, dalawa na lang yung natitira. 6 kasi yung nasa kabilang side, yung nasa right na sinasabi. Pero dalawa lang ang natitira. Pero ang tanong ko dyan, magkatapat ba yung dalawang natitira? Kasi wala na siyang kung hindi siya magkatapat, grounds for disqualification. Pero kung magkatapat pa rin yan at kumpleto pa yung nasa left mo na sinasabi mo, 6 pa rin yun, papasok siya. Pero kailangan gawan natin ng denture. I doubt kung bakit hindi kayang gawan. Sa tingin ko magagawan. Ito po, kung ang nagtatanong niyan ay isang applicant at ongoing naman yung process, di ba nagpasa sila ng folder, sir? Huwag naman kayong malo moral agad-agad kasi ipacheck nyo pa rin yan sa ating mga dental officers. Kayo pa yung baka may pagkakamali kayo na yes. dapat. Diba malo moral kayo kaagad? Oo, huwag kayo malo moral kaagad. Tsaka kung dito kayo mag-apply sa Camp Crame, okay mag-alala, magkikita-kita tayo rito. Wait naman sila dito. Pipirmahan natin yan. Ito pa, sir, may maganda yung tanong,
Kasi hindi mabasa yung pangalan, sir. Paano po yung Inchik, eh. paano po yung cleft palate po na may open po mga 1 centimeter po? So, yung cleft palate po ay grounds for disqualification. Ano ba yung cleft palate, ma'am? May butas. May butas yung po sa ngalangala. ngalangala. So, it Yes. was indicated on our physical manual on paragraph 2, subparagraph letter H. So, cleft palate. Pero yan po ay nagagawa ng paraan. May treatment po naman sa cleft palate. Provided, kapag nag-report kayo, treated yung cleft palate nyo and then walang speech defect, Yes. maayos yung bite ng ipin, walang problema sa pagsasalita, papasayan. Pero kapag hindi pa natitreat at may open pa dyan, grounds for disqualification. Usually kasi, sir, yung ating mga may cleft palate or kahit yung cleft lip po, yung pagsasalita po kasi nila, yung may hangin. Yun. So, kung ang tanong naman din, sir, yung cleft lip, grounds siya for disqualification, pero provided po, pwede pa naman, may pag-asa pa naman, provided po is yung, kumbaga, mako-correct na siya ng surgery. No? And wala po, katulad ng sabi po ni sir, wala pong speech defect. So, may tanong Or dito. speech deficiency. Ito bang requirements ng PMP regarding sa dental ay alam din ba ito ng mga private na mga dentist o ano? Meron naman, sir, tayong binibigay sa kanila na compliance form, di ba, sir? Ngayon kasi, upon check-up sa mga applicants po natin, kung meron pang mga kailangan pong gawin doon sa ngipin nila, halimbawa, bibigyan sila ng, ano yan compliance form. If ipapakita po nila yan sa mga dentist nila, maiintindihan po ng dentist nila yon kasi iisa lang naman din yung mga pinag-aralan namin nung college. Yung question is, halimbawa na wala silang compliance form pero lalapit lang sila sa isang dentist o sa isang doktor. Ipaayos ano na ba nila. itong Ano po, ang alam din nila yung ano po, ang sasabihin lang po kasi Ayos nila lahat. dyan, kumbaga, ang term namin minsan, complete oral rehab. Kumbaga, ang ibig sabihin, lahat po ng kailangang ipapasta ay ipapasta na, or kaya lahat po ng kailangang dunutin ng ngipin, ayusin na. Pero ma-share ko lang mga kompanyero. ang meron tayong case doon sa nung ako ay nasa region. Yun niya sinasabi nila, may binibigay tayong dental compliance form. Ang ibig sabihin doon, nakasaad doon kung ano ang gagawin. Pero pag dinala sa private practice, ginagawa pati yung hindi nakalagay doon. Siyempre, alam na natin, kung siyempre, ang gusto ko, papasahan natin, 3 ipin lang yung pinapapastahan. Problema, hindi, pwede na rin ito, idamay na natin to, tsaka ito, gawin na rin natin to. So, discretion nyo yun. Sabihin nyo na lang doon sa dentist, Dok, ito lang po ang papagawa ko, kung ano lang yung ibinigay sa inyo. Kasi, kapag... Parang may sira pa to. Parang sira pa to. May itim-itim ng konti, butasin na rin natin to. Yan. So, alam nyo na ibig kong sabihin. So, kung ano lang yung required, yun na lang yung paggawa nyo. Okay, Yes. sir, paano po yung may maliit na gap sa upper front teeth? Yan yung diastigma. Ayan. Dikit-dikit naman. Okay. Matkos. Kailangan po kasi, kailangan nga, di ba, parang wala pong gap or maayos pong tignan yung ating oral dentition po. So, if may gap po, halimbawa sa upper yan na unahan, ang tawag po natin dyan na procedure ay diastema closure. And then yung case, ang tawag is diastema. May diastema. Pero, Yung space. Yes, yung space. Pero nakadepende yan, sir, kung gaano ba siya naghiwalay. May kasi yan may millimeters yan. If ever kaya pa naman siyang ipa-diastema closure, parang pasta po kasi yun para maintindihan nila. Parang pasta siya. Pero kailangan yun, iingatan mo talaga. Kasi ang diastema closure, sir, kailangan hindi yan sobra sa mga, sabihin natin, 2 millimeter. Kasi kung sobrang malaki na masyado, sir, matatanggal lang yun. Might as well, sir, ipa-jacket crowns mo na lang. Okay, paki-copy paste po. Mabilis na naman yung ating, parang alon to, mabilis mababa yung Okay, paki-copy paste po yung mga comment. Okay, yung overbite po, backgrounds for disqualification, ma'am, sir, maraming salamat po. Yes. Pero, yung overbite, siguro naintindihan mo naman yung overbite doon sa nagtanong na, kasi nabanggit mo yung overbite, alam mo kung ano ibig sabihin. Kasi yung overbite, normally, ang ating upper and lower na ipin, ganyan lang ang pag sinabing overbite, bumababa siya.
Ibig sabihin, yung incisal tip ng upper na ipin mo, nakatutok na doon sa cervical area, nasa gilagid. So, ibig sabihin, pag kumagat ka, ang makikita lang sa'yo, yung ipin mo sa taas. Yung ipin mo sa baba, hindi na nakita, natakpan na. Natakpan na. Overbite yan. So, the grounds for disqualification. Counterpart niya, sir, di ba? Yung class 3 naman. No, yan, class 3. Yung upper naman po, yung natatapunan niya, yung upper. Di ba? Ganon. Okay. Good morning, sir, ma'am. Paano po kapag isa lang tanggal sa ngipin sa lower right and 3 wisdom tooth? Isa po is nakakapa po sa wisdom tooth. Ano daw? Ulit? Okay. Good morning, ma'am and sir. Paano po kapag isa lang ang tanggal sa ngipin sa lower right? Yan. Lower right. And 3 wisdom tooth. Isa po nakakapa po sa wisdom tooth. Yung wisdom tooth naman ay tinatanggal talaga natin. Okay lang yan. Actually, pag talagang may problema, wala pong problema kahit mawala yung mga wisdom tooth nyo. Kasi yung sample natin, wala nang wisdom tooth yan. 30 na lang yan instead of 32, bali 28 na lang yan. So, okay lang na mawala yung mga wisdom tooth. Okay, next naman tayo. Sir, paano po yung may maliit na gap sa upper front teeth? Kanina yan, no? Yun yung diastema, no? So, kailangang ipa-diastema closure siya. Siyempre, upon the assessment of your dentist po, kung kaya pa ba ng diastema closure, ipa-diastema closure niyo na po. Pero kung hindi na talaga kaya at sobrang laki na niya, kumbaga yung, ano na sila, sir, galit sila. Masyadong galit yung mga ngipin. Ipa-jacket crowns. Balik ulit tayo doon. Halimbawa, pumunta ka dyan, sinabi mo kasi maliit lang. So, dapat yan, kung maliit lang talaga, diastema closure. Pag sinabi naman ng dentist mo, medyo ano na to, i-crown na lang natin. Ibang usapan na naman yan. Nakadepende So, ika-crown na naman yan. Mahal ang bayad yan kapag naka-crown. So, kung galing naman kayo sa dentist natin, sa mga dental officer natin dito, kapag sinabi ng dental officer natin na diastema closure, yun lang ang ipagawa nyo, diastema closure, mas mura yun. Kahit sabihin pa ng dentist sa private na, i-crown na lang natin to. Ma'am, ang sabi po ng dental officer, diastema closure na lang gagawin natin. Hindi, mas okay to, mas maganda. Oo nga po, alam ko mas maganda, pero diastema closure na lang po muna. Yes, sir, idagdag ko lang dyan, no? Kasi, syempre, upon assessment naman po namin ng mga dental officers na kung kaya naman ng diastema closure, ipa-diastema closure. Bakit po? Kasi, pagdating po ng araw at medyo may budget ka na, pulis ka na, may budget ka na, pwede naman natin yang ipa-ortho or ipa-ortho treatment para mag-close lang siya, sir. May tanong po dito. Kung ako po'y pulis na at may mga mapapayos akong ipin, pwede ba dyan sa inyo? Pwede. Yes, saan po ba siya assigned? Kung magpapalagay ako ng braces, ganon, pwede sa dito sa inyo? Depende po kasi yan kung ano yung services offered ng ating RMDU. Saan po siya assigned? RMFB. Ang RMFB NCR, yan. Vlogger Meron tayong dental clinic sa NCR, sa loob mismo ng NCRP. O sa naglagay ng braces? Depende yan sa kung ano yung service provided po ng ating dental NCR. Dito po sa DOSC, bilang chief ng DOSC, wala po tayong ikinakabit na braces dito sa DOSC. Kasi po, lahat po ng ating service, dental service dito sa DOSC, proud to say, libre. Wala po, under my leadership, wala pong charging dito ni singkunduling, walang kayong ibibigay sa mga personnel namin. Pero lahat po braces, kaya lang yung braces po, medyo malaki kasi yung pondo na kailangan natin. So, tinatapos natin ang treatment until yung complete oral rehabilitation. Ibig sabihin, brace na lang ang kulang. Libre ang panoramic x-ray nyo, libre yung pasta, libre yung bunot kung may bubunutin. But, kung lalagyan na ng braces, sa labas na po yon. Hindi na po namin cover yon. Kasi kung babudgetan po natin yung ortho section natin dito, hindi malaki na, halos kakainin na lahat niya yung budget. Paano yung surgery, paano yung resto, paano yung prosto, wala na silang pondo. So, nililimit po natin ang scope ng treatment dito sa DOSC. But,
As I have said, libre po. Walang charging Sa dito sa dependent, Diyos. saka sa police, sir. Dependent at police at retired, libre po yan. Okay. So pag may naningil sa inyo, talk Alam to na. me. Alam nyo na. Sabihin nyo lang sa akin. Okay. Yun. Ano po ba ang mga disqualified sa dental? Ayun po. Marami ba yan? Marami. Yes, marami. Katulad Hindi po kaya nung- isa-isahin, hindi. Kaya naman natin isa-isahin. Katulad po, syempre, of course, yung sinabi namin kanina, no, yung bungal or wala nang ngipin po lahat. Grounds for disqualification po yun. Kahit napakaganda po ng pinagawa niyong denture, grounds for disqualification po yun. Ano pa po? Syempre, yung Undergoing orthodontic treatment. yes, payo. sir, yung ano, TMJ. May mga TMJ lockjaw, problem, nagla-lockjaw. yung lockjaw. Yan. Ano pa po? Syempre, yung open bite na beyond 2 millimeters po. Ayan. Overjet na beyond 5 millimeter. Yung overjet, sir, yung ganon, yung nakatikwas yung inyong mga ngipin. Plus 2. Ayan, meron kasi tayo, sir, nung mga bata pa tayo, no? Yung nahilig, sir, sa ng Thumbsucking. daliri. Thumbsucking. So, yung ngipin nyo na permanent, Na-push. natikwas. Ayan. Bukod sa overjet ka na, overjet ka na, open bite ka Open pa, bite sir. pa. Yan. Yun. So, grounds for disqualification yan, might as well po, mag-undergo ka muna ng ortho treatment para makorek po yung inyong bite. Okay. Sir, good morning po. Need po ba talaga ng plastic class as cyrillic base bilateral denture body yung ipagawa before makapasok? Ano ba itong mga words? Sige, naintindihan ko. Ganito yon. Pag sinabi nating bilateral, ang ibig sabihin, may nabubungi kang ipin sa kaliwa at saka sa kanan. Pero kung ang nabubungi sa'yo ay isang side lang, pwede rin yung bilateral, ibig sabihin, yung iyong denture ay i-extend up to the left. Ang ano doon, ang purpose noon ay para hindi magsiso. At saka ang isa pa, kung unilateral ang gagawin mo, doon lang may tendency na kapag kumain ka, baka malulun mo yung pustiso mo. Kaya nilalakihan natin. Ginagawa nating bilateral. Kahit nasa isang side lang yung bungi. Kasi baka may kumain ka ng malagkit yan, ng biko, napasama na yung unilateral na denture mo doon sa biko mo, nilunok mo na, sumabit sa lalamunan mo, and then surgery na, nandun ka lang naman. Meron tayong surgery dito sa health service. So, huwag nating hintayin yung ganon. So, yan, tama pa rin yung sinasabi sa iyo kanina na upon assessment ng dental professionals yan, kung iba-bilateral yan or i-unilateral yung ipin mo. Pero kahit may ano yan, papasok yan. Kaya pag basta may denture ka, provided na hindi ka lumalabas doon sa minimum dental requirements natin. Okay. Pwede po ba crown yung sa upper 4 na ipin po? Pwede naman. Oh, pwede kasi kung upper 4 na ipapa-crown mo, kung 4 lang yan, most probably 2 lang yung bungi mo para maging 4 na crown siya. Sir, yung sa ano pala, no, grounds for disqualification din, yung kapag ka may marked tooth discoloration, dito lalo sa unahan. Kapag po may discoloration yan, might as well po aesthetically restore nyo na po. Crown. Tsaka syempre kailangan naman, sir, kapag naman po magpapadental kayo dito, magpa-cleaning na po, no? Ang dami pong aplikante, sir, lalo na yung ating mga applicants po na nagngananga. Ay, naku, dami niyan. Okay? So, alam niyo na po yan, bago po kayo magpa-dental, might as well po oral prophylaxis na po kayo or cleaning para naman makita naman ng maayos ng ating mga dental officers kung ano po yung mga kailangang ipagawa. Kasi sir, kung hindi po sila nagpalinis upon covered. Opo. Respeto na rin sa dentista natin. Siyempre, kung sa NCR, napakarami nating mga kapulisan dyan na nagnanganga. Oo. Maraming tayong classmates na nagnanganga, no? Ayan. May benefits ba yung pagnanganga doon? Hindi scientifically, sir, meron ba? Wala pa kasi akong nabasa. Yung nga nila sinasabi kasi composition ng nuts and yung parang may certain chemical.
Pero ang wala akong sa akin pananaw, wala akong makitang clinical advantages kasi unang-una it will cause tooth discoloration. Yes. So maninilaw siya and kung hindi mo nga properly clean or natututbrush yung ipin mo, magkakaroon na magi-embed yung mga kasi yung chemical na yon parang nag-stone siya eh. Tumitigas. Tumitigas na parang ipin na rin. So, well, ewan ko lang sa iba, pero sa ako ay myself, wala akong makitang clinical advantages para doon sa ano. Though it is, hindi naman natin pwedeng sabihan yung ating mga kababayan na kasi tradition nila yan, yes, ano nila yan, culture nila yan. Yun lang. They may go ahead, pero tama rin yung advice ni Doc Win na magpa-prophylaxis o magpalinis. Kung nagbabala kayo na magpa-dental, try to visit your dentist prior kayo magpunta sa dental examination sa police. Kasi mahirap po, sir, makita yung may caries ng ngipin. Ganito po kasi yung itsura ng may caries ng ngipin. Ayan. Sir. Wala kayo yung picture na may mama. Wala. Wala, sir. Ganito kasi yung itsura noon. May black siya, ganyan, or brown yung color po ng caries. If nagnanganga po, may tooth stain yan, ang hirap po para sa dentista. Mahirap din po talagang linisin. Usually, sir, meron pa yung second to third na appointment. Libre lang dito lang. Balik. Pero may advisable ba kayo sa mga nagnanganga para hindi naman masyadong kumakapit yung stain? Kaya ba yan, sir? Kagaya nga na nabanggit ko kanina, hindi namin culture nyo yan or ano nyo yan, practice nyo yan. So, tradition yan. Hindi namin kayo pinipigilan na gawin yan o wala kaming rights para But kung pupunta kayo sa dentista, kay private dentist man o dito sa atin sa government services, bibigyan naman kayo ng tamang advice kung ano ang dapat nyong gawin. Depende sa yung severity ng discoloration or ng calcular deposit na nandiyan sa mga ipin nyo. So yung ma-advise lang namin kung kayang iwasan, though it is tradition nyo, mas mabuti para kung ayaw nyo na ma-discolor yung ipin nyo, huwag kayong gumamit ng mga ganyang kinakain na may discolorating function. So yung may mga ganyan na pwedeng ma-discolor yung ipin nyo. Sir, ito may tanong, maganda yung tanong niya. Good day, sir. Grounds for disqualification po ba kapag naglateral ka? Kung naka-denture ka na po sa taas ng ngipin, 8 po sa harap. Sir, 8. Ang anteriors po natin ay 6. So, ibig sabihin, sir, kasama na ang bicuspid, sir. Wala na talagang Miss Maria, ganito yan. Ako, nito lang naglateral natin, meron akong experience dyan. Ipinasa ko, pero wala na siyang ipin. Full denture. Pero, pinasa ko. Why? Kasi lateral siya ay master sergeant. So, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay nasa serbisyo na? O, kasi, kaya kong sabi sa akin, by the book, bagsak ka. Pero, tatayuan ko yan, kaya kong i-justify. Kahit wala ka ng ipin, full denture ka, bakit master sergeant ka na? SPO4. Tapos, nung ikaw ay PO1, kumpletong ipin mo. Bata pa rin. Ilang taon ka sa serbisyo? 20 years in the service na o 15 years? Meron ka na cases. Na-aksidente sa motor. Ilang ipin sa harap ang nabungit, tinanggal. Tapos, hindi na nilagyan ng pustiso, L-fitting denture, nagkaroon ng pyorrhea, naggalawan ng mga ipin niya. So, mas minabuti niya, natanggalin na lahat. In service na daw, sir. Lagyan ng pustiso. In service na. Kung in service ka na, come to me. No problem. Papasa ka. Opo, at ito naman. Kailangan lang yan ng justification. Yung maayos. Meron tayong mga kids na nagtatanong, paano po ay tamang pagsipilyo ng ipin talaga? Okay. Mula yan sa Mythic. Shoutout sa Mythic page. Ang tamang pagsipilyo naman ng ating mga ngipin, usually kasi, alam niyo yan, Kasi meron akong nakita, minsan kami nun sa isang lugar. Hindi na raw no spit, yes po. Kailangan po talaga is no. Tapos Hindi, ganito po kasi yan. Maglalagay po tayo ng toothpaste, syempre. Tapos, wag naman po nating buuin. Ang actually nga po, ang kailangan lang natin ay pea-sized. Pea-sized. As in, lang po ng P. Konti lang. And then, sir, kung ang way po natin ng pagtutoothbrush or nakasanayan na natin ay pag ganon,
baguhin na po natin pa circular motion po. Hindi pag up and down. Pwede rin naman po, pero wag palaging ganon, wag din palaging ganon. Circular, much better po. Dito, Paano? dito po. Yan. Paikot. And then dito po, lahat ng surface. Yes po, nakakagat. Lahat po ng surface, kailangan sir, is ma-brush po natin. Paikot. Opo. And then, dito po, say for example, medyo may edad na po tayo din, ano? Might as well po, ang pagbabrush dito ay paganon. Para yung gums po natin hindi nagre-recede. Ano bang recede, sir? Bumabagsak. Bumabagsak or hindi napupudpud. Parang ganun yung gums ba, hindi siya, ang hirap i-explain. Hindi siya nagre-recede, then basta pag ganyan siya. Pag matatanda na. Oo. Kahit tayo, sir, dapat nga pag ganyan. Tapos dito naman sa upper, ay sa lower, pag gano'n naman. Dito, pag ganyan. Tapos yung dito naman, pag gano'n. Parang gano'n. Para lang, syempre, ma-prevent natin yung iba. Opo, yung ibang mga magiging underlying na mga sakit balang araw. At idamay nyo na rin yung dila. Yes, syempre, of course po, yung tongue, palabas. Hindi gano'n. Hindi po. Tapos dito rin po, sa kumbaga, yung sa dila, loob. Palabas po. At pag ano, pero ito yung At dahan-dahan lang naman po. Yan. Dahan-dahan lang po. Ay, yung pong sa likod. Ay, kahit hindi na po. Gaganyan, palabas. Pero paikot-ikot talaga dapat. Yes. Opo. Pero sabi, hindi rin magmumugaw. And ito po, yun na nga. Kung mahirap po talaga siyang gawin, kasi kahit ako din, nahihirapan din akong gawin yon. Pwede naman na unang pag-brush mo, imumog mo, then ulitin mo lang. Yun na lang. Tapos, i-spit mo na. Kasi baka may tinga pa na natira, yung mga food residues natin doon. Yun yung unang pag-spit na kasama water. Tapos ulitin mo na lang siguro yung pagbabrush ng hindi mo na siya, kumbaga, hindi naman sa hindi ka paano ba? Hindi mo mamumugan ng water. I-spit mo lang po. Pero ginagawa nila dyan, Doc, yung pagka, after mo na matoothbrush, naglalagay sila ng toothpaste doon sa point finger, yung minamasad sa gilagid. Yes, yan, para ma-refresh din yung mga blood vessels. Sa Colgate yan. Pero hindi lang. Massage lang gano'n. Para ma-activate natin yung mga blood vessels doon sa gums. And then, yun na yung hindi mo na imumumog. Opo. Tapos po, sana, i-ano po natin, exercise po natin yung pag-floss. Kasi yung yes, kasi po yung iba, okay na sila sa pagtutoothbrush. Important din po yung pag-floss, yung sinulid isa-isa. From PNP Husband and Wife, Ma'am, Sir, ano po ang, kung sakasakali, first aid pagka bigla sumakit ang ipin ng mga bata o kahit ng adult? First aid. First aid. Ano ba, kailangan mo talaga gamot o mayroong ginagamit na, iba kasi ginagawa ko, bawang. Kasi po, ganito po kasi yan, meron pong as much as possible, 'di ba? Huwag tayo yung basta-basta lang iinom ng mga medicine, no? Pero kung hindi na po talaga kaya ng ating mga anak or tayo mismo sa sarili natin, hindi na natin kaya, pwede naman po tayong much better kung pumunta muna syempre, sir, sa pinakamalapit po na dentist. Madaling araw o gabi, 10 oras ng gabi. May first aid ba na pwedeng gamitin? Kailangan po kasi yan ma-assess din natin kasi lalo na po sa ating mga bata, may sukat po na binibigay para sa mga gamot na kailangan. Pag may edad, bawa mga adult na 18 pataas. Ay, katulad niyan, sir, tayo naman pwede tayo yung mga over-the-counter na mga pain relievers. Pero much better po talaga na magpunta sa dentist para ma-assess din kung ano yung pinanggagalingan din ng sakit, sir, and magkaroon po ng proper na diagnosis kung ano ba yung nangyari sa inyong oral cavity. So, pwedeng madagdag ko doon sa, kasi naintindihan ko yung tanong niya, yung first aid dyan. Though meron tayong mga medicine na mga tinatawag natin na fast acting, no? Mga 15 minutes time, pag ininom mo yung medicine, nagte-take effect na siya, nawawala yung pain. Pero tama rin yung sinabi niya na kapag hindi tayo pwedeng basta-basta minom unless kasi may mga milligram tayo. Pero yung trigeminal nerve, siguro pwede mong, habang minom ka ng gamot, kung alam mo na yung then after na mag-take ka ng medicine, magkuha ka lang ng cotton. Kung yung area na yon, i-bite mo lang siya ng maigpit. I-pressure lang. Kagat mo lang ng maigpit siya and then medyo, siyempre may pain pa rin. Pero kahit pa paano makabawas and then masahihin mo yung dito sa may
area dito sa may front and back ng tenga mo, yung trigeminal nerve, Relief, magkakaroon ng relief. ma-activate mo, ma-release yung heat kasi yan may pressure. So, kahit papano, habang hindi pa nagte-take effect yung gamot, may magagawa ka. Pwedeng hot or cold compress kung talagang masakit. And sir, no, yan pa yung isa sa dahilan kung bakit, diba, ang daming nagtatanong bakit kailangang ipabunot ang wisdom tooth. Usually kasi sir, kung mali yung pagtubo ng ating wisdom tooth, impacted po siya. Nagkokos po talaga, impacted ng ngipin sir, yung nakahiga or hindi maayos na tubo po ng third molar. Hindi talaga siya makatubo. So, ang tendency po ay sasakit po yan. Usually, sir, dati nung may impacted ako na ngipin, sir, no, every 4 months, napansin ko siya, masakit siya. Kasi nagpupumilit po siyang lumabas. Hindi na nga po siya makalabas dahil wala na pong space. So, ayan, ang sakit po nun, magmula dito talaga hanggang sentido talaga yan, sir. So, yun po yung isa sa dahilan kung bakit po natin pinatatanggal ang third molar. Pag masakit ang ngipin, masakit lahat. Ma'am, sir, paano po pagka butas yung dila? Nagpa-piercing. Sa medical yan. Medical, papasok yan sa grounds for disqualification sa medical. Explanation din sila dyan. Good morning, sir, ma'am. Paano daw po kapag 5 na yung molar sa baba at isa sa taas, ang wala, ground for disqualification po ba? Kung 5, dahil sir, hanggang siguro bicuspid yan. Yes po, kasi isa na lang yung sa taas. Wala na talaga siyang opposing. Pero kung applicant ka, wag ka namang mabahala dahil i-check pa naman yan ng dental officer, no? Report yourself to do sa dental officer. Yes. And they will tell assess. you. Okay. Ito po, ma'am, sir. Total of 3 molars po, 2 na magkadikit sa left and isa sa right. Ang napabunot na okay lang po ba na nakakapustiso? Total of 3 molars po, 2 na magkadikit sa left and isa sa right. Ang nabunot na po, okay lang po ba nakapustiso? Kung 3 lang yung... Ibig sabihin, 4 yung nawawala. Pwede pa naman sir, kasi may 6 pa. Mas mataas yung views mo diyan. Oo nga ba, 315 lang sa'yo, sir. Sa amin, 432. 432 nga. Ano ba to? Parang kailangan ko ng upgrade kong cellphone. iPhone daw, sagutin sir. natin. So, kung yung tinasabi mo na 3 molar na nawawala sa left and may isa sa right, ibig sabihin, 4 na molar yung nawawala sa'yo. So, doon, yan ay 6 pairs. May natitira ka na lang na 2 pares. So, posibleng grounds for disqualification. But still, you have to report yourself para ma-check ng dentist natin. At tingnan natin kung kayang gawan pa ng denture, if ever na possible, okay lang. So, kasi 4 ang nawawala. So, 6 pairs lang yan. Ibig sabihin, ang natitira siya 2 pairs na lang. Sir, okay lang po ba naka-veneer ang 4 sa harap? Veneer. Sa taas o Social. naka-jacket? May budget. May budget. Okay lang. Kasi ang veneers. Ano yun? Yung veneers, sir, yung pang Miss Universe natin na mga ngipin. Wow. Yes. Yung pala ibig sabihin. Oo, pero... Junjun Grota. Oo, yun lang. Kung paano sir, no, pinakagat ka ng timba dyan, naku, patay ka na. Kasi sir, medyo sensitibo ang mga veneers natin. Bawal yan talaga makakagatan ng matitigas. E di matatanggal yan. Napapaano siya sa training center. Good morning, ma'am, sir. Paano po pag wala na pong bagang sa lower left and right? Disqualified po ba? Yes. Lahat yes. Yes. Okay. Next, good morning, sir, ma'am. Sir, pag pina-implant, supported bridge po sa 4 missing, pangil na lang ang natitira. Social siya, Possible po ba makapasok? Salamat po. Depende yan. Kung yung 4 na nawawala, saan nawawala? Sa harap? Oo, 4 daw. Kung 4 yung nawawala sa harap mo, so grounds for disqualification yung dahil hindi siya nakasatisfy doon sa ating 4. At least 3 lang. Ngayon, 4 na nawawala. Pero, naka-implant tingnan natin. Kung maganda, sir. Kung maganda kasi, tayo dito sa police, tayo naman ay considerate if ever na makita natin na may hindi naman namin na iruruin yung iyong future. Future para kung talagang graduate ka ng criminology, top 1 ka pa sa board exam, guwapo ka, o maganda ka.
Tapos lahat ng ano, except that, baka naman mapagbigyan natin, lalo na't naka-implant. Ang mahal ng implant. Sa good prognosis, sir, yes, no? Maganda yung ano. Laging sinasabi nga, don't lose hope for the meantime. Report ka lang muna sa dentista natin, sa dental officer natin, and they will tell you the exact advice kung ano ang dapat mong gawin at kung may chance ka ba o wala na makapasok sa PNP service. Good afternoon, sir. Yung about sa TMJ. Ano yung TMJ, yung temporomandibular joint. Ayan. Or lockjaw. Dapat po ba magkabilaan yung lockjaw niya? May isa lang ba, sir? Oh. Sorry po. Pag TMJ ang problema kasi, ano kasi yan? then, left and right na ganun ano ba, yan sir? Tumutunog ba? Para yung ball and joint. Para hindi, doon, walang click? Para doon sa ano, so parang, kung ito ang jaw, meron ditong sakit dyan. Kapag ngumungi ka, gumaganon-ganon lang siya dyan. Pag sinabi na nag-lock siya, lumabas. So, ibig sabihin, hindi na siya makaroll, nag-steady, standby. So, ang ginagawa natin dyan, madali namang i-manage siya, ipupull out natin ulit yung jaw mo, bababang ganon, and then ibabalik, balik na siya doon sa dating sakit. So, kapag may problema ka sa TMJ, you need to report to your orthodontist na kailangan talagang i-correct yan kasi may tendency tayo sa training, kung nasa training ka na, napakakagatin ka ng malaking mansanas, pakainin ka, napalaki yung kagat mo, luminsad na, sumala. Hindi mo na maikukus yung ipin mo. Wala na. Magko-command. Paano ka mag-command? Batcom ka. Nag-batcom ka. Balangoy. Pag balanga, Nag-lockjaw ka ngayon. Bala. Sir, good morning. Yung na-address na po yung failed last recruitment, open bite po, pero nakakabit pa din po yung braces. Paano po yun? Hindi pwede. Kapag open bite ka pa, nandyan pa yung braces, let your teeth be corrected, yung bite mo. Huwag mo nang i-attempt na sayang yung ginastos mo, sayang yung ano, kasi kung ipapatanggal natin yan, hindi pa corrected yung bite mo. Sayang. Wala, babagsak. So, tuloy mo lang. Might as well, Sir Ruiz, i-pass or makipag-coordinate siya dun sa dentist niya, nasabihin din if may way ba na mapadali yung treatment plan nila kasi applicant siya. Tama yun. Paano naman, sir, yung isang teeth na root canal na okay lang po ba yung pina-porcelain jacket? Fused to metal. Yes, okay lang po. As long as na root canal yan, ipin pa rin yan. Vital teeth pa rin na nandyan yan kahit naka-root canal yan. So, counted pa rin yan. Good morning po, ma'am, sir. Tanong lang po, pag may sungki po ba left and upper right front teeth, disqualified na po? Basta hindi naman siya, sir, nakaka-hamper sa inyong speech, pagpo-pronounce ninyo, okay lang. At saka gaano ba siya kalala? Yung pagkasungki. Diba? Tatlo lang, John Cedric Balse, tatlo lang po ang nawawala na molars, dalawa na magkadikit sa lower left at isa sa right. Okay lang po pag nakapustiso po. Okay pa yan. Tatlo. Ano, sir? Mukhang nakakatawa yung tanong na next, ha? Bawal po ba yung... Ina-assist niya sa bawal po ba sarili. yung hemorrhoids? Sabi, ano po to sa medical? Medical, pero as far as I know, hemorrhage is also grounds for disqualification. Ang tawag dyan ay mga skin tags na ano, pero kung malaki siya o ano, depende na lang sa mga medical officer natin kung anong... Pero may surgical procedure dyan. Hindi, ano po kasi, pang-dental lang po muna tayo. Kasi biglang may hemorrhoids. Mahirap magsabay kasi, lalo pag nagsabay, pag dineclare pa natin, in-announce natin na medical and dental, hindi ganun-ganun na yung comment. Hindi natin alam kung sinong uunahin. Kaya talaga kailangan one by one talaga. Sir, habang naghahanap ka nung tanong pa, no, discuss ko lang din po, isa pang grounds for disqualification po. Marked irregularity of the teeth, such as lateral peg incisors, fused crown mesodense unless aesthetically restored. Okay, ano po ba 'yon? 'Di ba katulad ng sinabi namin kanina ni Sir, ano, ito yung ngipin sa unahan. Yung katabi niyan usually yan yung nagkakaroon ng abnormality, yung pangalawang ngipin natin, no, yung peg shape. Ibig sabihin parang ano siya, sir, parang patusok na siya. Imbes na normal yung tubo niya, nagiging patusok. Pwede po natin 'yon ipa-correct. Pwedeng ano yun, sir, ano, crowns, yan. Mesodense naman, sir,
pwede po natin... Extraction na yan. Yes, extraction po. Halimbawa, nandito po yung mesoderms po ninyo, pwede natin yang ipatanggal. Kung sakali man po na meron pang baby teeth, sir. Baby teeth pa pala? Yes, usually kasi meron nare-retain na mga milk tooth or milk teeth, no? Ipatanggal na po natin yun. Ayan. Bakit ba tinawag na milk teeth yan? Wala namang gatas ang nakikita dyan sa ipin na yan. Good morning, sir. Ma'am, question lang po. If kulang po upper and lower more or less teeth. Good morning, sir. Ma'am, question lang po. What if kulang po upper and lower, more or less 10 teeth? Ang nawawala. Ano po advice nyo para ma-qualified po pag-apply sa PNP? Implant po ba o general ortho? Kapag ganun karami, let's say 10 na yung nawawala, upper and lower, it is ground for disqualification. So parang sa tingin ko ay kasama na yan sa permanent disqualification. But kami, hindi namin nakikita yung case mo eh. So just report ka pa rin sa dental. I-try mo pa rin yung chance mo. Pag nakita ng ating dental officer, sila mismo ang judge kung ano yung tamang advice sa'yo. Kasi kung sabihin ko sa'yo ngayon, 10, sa tingin ko lang, kung 10 talaga yan na may posibilidad na ma-disqualified. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na huwag na kayo mag-apply. Try pa rin nyo. Then, para malaman nyo yung eksakto kapag nakita na kayo actually, yung actual na appearance nyo dito for dental examination. Amir Khan Khalifa Jr., 13 pieces po missing tooth ko sa lower. 5 pieces sa upper. Ooh. 8 pieces, bali nagpa-fixed bridge ako. Pwede po ba? Yun na nga, sinasabi namin kasi ang binibilang natin dito ay yung vital masticating teeth. So kung naka-bridge na, ibig sabihin puro ponting na yan, puro artificial na yan, malamang sa malamang disqualified na yan. But kagaya pa na sinabi ko kanina, report ka lang, makikita natin yan kung ano para ma-assess. Para ma-assess natin. Kasi sir, kaya 'di ba yung sa TikTok na marami nagtatanong, hindi ko ganun siya talagang maisa-isa silang masagot. Kasi sir, parang ang cases ng ating ngipin ay parang loto, marami yang mga cases. Halimbawa dito, sa isang tao dito wala, dito meron, ganyan. Sa ibang tao iba rin yung case niya. Napakaraming cases na pwedeng mangyari. So might as well po, wag pa rin kayong mawala ng pag-asa kasi i-assess naman yan ng ating mga dental officers. Okay, shoutout kay Coach Dennis Junica ng PNP. Shoutout sa mga PNP content creators. Salamat po sa pag-share ng live. Opo. At meron lang tayong 5 question para magtapos yung ating dental requirements question and answer po. At ma'am, sir, baka meron kayong hindi pa nasabi sa ating mga followers o viewers na dapat nilang malaman sa ay hindi natin antayin yung kanilang tanong. Ayun, ako ang advice ko lang talaga at palagi ko pong sinasabi, kung kayo ay mga nagbabalak po na pumasok sa service, might as well po, ngayon pa lang, ayusin na po yung ating oral health. Kumbaga yung kabuang health po ng ating mga ngipin, ayusin na po natin or ipaayos na. Lalong-lalo na po yung mga cream students po natin kasi most probably po yan, dito po yan kayo sa Tri-Bureau mag-a-apply. So might as well po, college pa lang kayo, ipaayos na po yung mga dapat na ipaayos. Alright. So in addition to that, kung ikaw ay isang applicant, so halimbawa, nag-report ka kung hindi mo nasunod yung sinabi ni Doc Winby na ipaayos ka agad bago ka dumating. If ever dumating ka rito, nagpa-process ka ng wala kang pinagawa sa ipin mo, yung chance mo na makapasok medyo mababawasan lalo na kapag over quota. Kasi ang gagawin natin dito, yung mga malinis, yung mga class 4, ang tawag namin, walang problema sa ipin, yun muna ang aming bibigyan ng priority. Ngayon, kung ikaw, papasa ka nga, pero may compliance ka, let's say may mga 10 ipin na papastahan, may bubunutan, may kakabitan pa ng denture, though makukwalified ka, pero kung mas marami na yung nauna sa'yo, pumasok na sa quota, kumbaga by ranking din, sir. No? Kasi compliance ka, ito, malinis na kagad. So kung sinunod nyo yung advice niya na bago kayo pumunta ng processing ng dental, nagpa-dental na kayo, wala ka ng problema,
shoot sa banga kaagad yun. Kumbaga sa class 4 ka na agad. Wala ka ng problema, wala kang compliance. So yun, napakagandang advice. Sundin nyo lang. Yun ang ano natin. Meron ditong sa pangtanong. Sir, ma'am, good morning. Yung sa ipin po na discoloration po. Pero di po siya visible. But inadvise na ako ng dentist noon na naipabunot na daw noon. If ipapabunot po ngayon, kaya po ba bang ma-approve yung application kung papapostisuhan ko naman po? Kung discoloration, pero bakit ipapabunot? Saka not visible daw yung discoloration. Not visible yung discoloration. Might as well ipacheck mo na lang muna sa ating mga dental officers. Kasi kung ipapabunot yan, sayang ang ngipin. Naninilaw. Stain. Opo. Meron kasi, sir, no, yung halimbawa fluorosis, di ba may mga puti-puti sa ngipin. Alam ko nabanggit din ni Sir Putol yun nung interview nyo sa kanya, no, nung nakaraan. So may mga ganong instances, okay lang naman yun, sir, no, kung may mga patsi-patsi na puti sa ngipin. Basta hindi naman siya ganun ka-severe na talagang ang stain niya ay kakaiba na lalo kung sa central, sir, no, yung isa puting-puti, yung isa reddish na siya. 'Di ba? Might as well po yung mga ganon hangga't maaari na kaya pang aesthetically restore, ipa-restore na lang po pero wag naman bunutin. Sayang. Last resort kasi yung extraction. Okay, paano po sir kapag yung wisdom tooth po dalawa na po nakalabas? Di naman po siya compacted. Need pa po ba ipa-x-ray? As long as na ang wisdom tooth po natin, yung pinaliwanag kanina, ay hindi naman impacted, no need para extract. Provided may malaking space yan at walang pericoronitis, yung tinatawag natin na yung gilagid na kapatong doon sa pinaka-occlusal area ng ipin. So may tendency na kapag kinagat yan, mai-impinge, maiipit yung gilagid nyo, sasakit. So gagawa natin ng ng tatanggalin operculectomy, yung operculum nyo tatanggalin. As long as upright yung kanyang tubo, huwag natin ipabunot. Pero kung sumasakit, kahit upright, at kailangan tanggalin natin. Kasi yung wisdom tooth, hindi naman ganun ka-importante yan. Sir, ano po klase ng postiso ang nire-required? Yung acrylic, pwede naman yan, casted class, as long as, ang tinitingnan natin dito kung ang denture nyo ay serviceable or non-serviceable. So, hindi naman natin inire-require yung mga mamahaling postiso kasi nga mga applicant pa lang yan. Pero gaya nga ng sinabi kanina, pwede nyong ipagawa muna yung required and then kapag pulis na kayo, gusto nyo mag-level up, bahala kayo, magpa-brace kayo, magpa-gawa kayo ng ipin na mga tig 100,000 ng halaga. So, be it. Yes, opo. Okay lang. Yan po ang kailangan na bagang up and down. Yun nga po, dapat may 6 po kayo na serviceable sa taas at meron po sa baba na 6 din sa bagang. Sir, paano yung may braces tapos papatanggal namin tapos may installment kami babayaran tapos pag tinanggal at di nasama sa kota, paano yan? Sir, hindi po. Pag sure na patanggal para sure, sayang po kasi pera. Hindi po yan tatanggalin ng dentista nyo kung kayo hindi pa bayad. Kasi, yun nga po yung sinasabi po namin. Sir, mula kay Adamison, Sir, ma'am, paano po yung braces tapos papatanggal namin tapos may installment kami babayaran tapos pag tinanggal at di nasama sa kota, paano yan, sir? Sana pag sure na patanggal para sure, sayang po kasing pera. Okay, ganito po yan. Yung una nating sinabi, no, katulad nung dinidiscuss natin kanina, Sir Ruiz, ang orthodontic treatment po, kumakain talaga yan ng 1 to 2 years. So, if ever man na hindi pa po ayos yung inyong mga ngipin, temporarily disqualified po muna kayo until such time po na maayos yung inyong dentition, saka po kayo mapapasok ulit sa dental. Okay. Last question. Ano tayo, Rapol? Yan. Okay, dito tayo sa banda rito. Ano pa ba? May ano pa ba tayo? Sir, idagdag ko kasi hindi natin na-discuss. Yung temporary filling, sir. Yung temporary na pasta.
kailangan po yung ating mga pasta ay permanent. Meron palang Temporary. Yung temporary pasta po kasi, ginagawa yan dun sa masyado ng malaki po na sira ng ngipin. Usually, ang ginagawa po kasi ng dentist, temporary pasta muna and then i-observe po yan. Kapag hindi na siya sumakit, saka po papalitan ng permanent na pasta. Bakit po ba hindi pwede ang temporary na pasta? Kasi po, kumbaga in layman's term, nalulusaw po kasi yan. So, kung nasa loob kayo ng training, yes, kung nasa loob po kayo ng training center at naka-temporary, parang ganun po. Kapag po yan ay na-lusaw or na-dissolve, paano ba ang term natin dyan na maiintindihan po ninyo? May tendency po na sumakit po yan. Eh, hindi naman po pwede sa training center na labas po kayo ng labas. Iba po ang gamot doon. Ang gamot doon ay yung biogesic. Gulong. Yes, oo. So, ayun po. Kailangan po permanent pasta. Okay? Ito po, pagbigyan lang natin to, may isang tanong dito. Ma'am, sir, katulad ko po, may cleft palate. Pwede po ba pumunta sa PNP Regional Medical para magpa-check kung permanent disqualified na po ba talaga? So, ang ibig sabihin po niyan, yung sinasabi ko po, pwede kayong pumunta sa PNP Regional kung kayo po ay dependent ng police, no? Pero kung hindi po kayo dependent, malamang po sa hindi kayo ma-assess ng unless emergency yung problema nyo. Now, kung kayo po ay dependent at may cleft palate, pwede kayong pumunta sa medical natin, ipa-assess natin yung severity ng cleft palate nyo, kung kaya bang magamot o kaya magawa ng remedy. Kasi pagdating po sa dental, ang amin pong pinagbabasihan dito ay kung treated yung cleft palate nyo, wala kayong speech defect. So, ibig sabihin nun, kaya nyong i-pronounce ng maayos yung mga salita na word na maraming S, gagaya ng church, Mississippi, kaya nyong magbilang ng from 61 to 69 ng walang ganon. So, yun po. Ito kasi sir, meron pala siyang comment kanina, prior yan. Ito po, nag-undergo na po siya ng operation ng 3 beses. Sad to say, di po talaga na-close ng maayos po. Tapos, when it comes sa pagsasalita po, understandable naman daw. Pero not totally. Same po talaga sa normal po. May konting singaw lang po. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung kapag po kasi may cleft palate or cleft lip, yung pag nagsasalita po sila, yung may singaw. Oo. Yun. So, konti, may speech defect po pa rin po tayo. But, proceed lang po tayo sa dental examination para makita po natin. And then, baka kaya pang gawa ng paraan sa mga kung third yan, mga fourth session. Kasi unti-unti, kasi intermittent kasi yung paggagawa niya. Hindi pwedeng isang bagsak ay kuklose agad at kukuha ka ng balat at kapalan mo na gano'n. So, talagang intermittent yung niyan. Mali mo, sa mga susunod na session, totally mawala na kasi kailangan talaga yung natin, yung pag nasa PNP, maganda at maayos yung pagsasalita natin. Walang speech defect. So, mapagaya ka kay Sir Luis na, vlogger. Paano kung may problema tayo sa speech, may hirapan yung maintindihan. Tagit-tag isang question na lang po kami para mag-close na po tayo. Opo, at yung pong hindi namin na masasagot na tanong dito, maaaring sagutin yan ni Doc sa mga comment section natin kapag nanonood din po yung mga dental officers natin from RMDUs. Lahat yan, dentist yan. Sir Doc Cabellion, yan. Captain Cabellion, Lieutenant Valdez, and Lieutenant Sarmiento. Yan, sila po ang ating mga dental officers sa iba't ibang regional and medical units all over Philippines. Nationwide. Salamat sa panonood. Opo, ayan po. Naka-share po kasi tayo din. Okay. Naka-hook sila sa atin. Okay, paki-like and follow po yung Tambayan ng Pulis, Mauricio Biris Vlog, at saan nyo po nakita tong page na itong ating dental question regarding sa PNP recruitment. So, itong aking ma'am tanong dito, anong sukat po ng overt jet and overdue? Ay, hindi. Anong sukat po ng overt jet ang disqualified? Thank you, ma'am. Jet is beyond 5 millimeters po. Ang overbite, open bite ay 2 millimeter. Si overjet, yung sinasabi ko po kanina na, ano ba yun sir, yung nakagano, nakatikwas. Nakatikwas yung, hindi po siya nakaangat, pero nakatikwas siya. Masyado. Yung kapag po, yung may mga bata tayong nakikita kapag
bata pa lang sila nagtatamsak. Napapansin natin yung kanilang mga ngipin po ay nakatikwas na ganon. Yun po yung tinatawag nating jet, and yung sukat niya ay beyond 5 mm, masyado talagang nakaganon, grounds for disqualification po. Mas malaki siguro yung overjet. Usually tamsaking eh. Pero nakakita ka na ba ng yung lalaki ng paa ang tinasak niya? Meron. Bata, meron. Yung hinahawakan niya talaga yung paa niya, tapos yung dinedede niya. Parang bata pa lang, gymnast. Meron ganong case. Opo. Kaya sa mga anak natin, as much as possible, ipatigil yung thumbsucking kasi po, makaka-apekto yan sa ating dentition. Okay, sir, ikaw, mamili ka naman ng question sa yung live screen. Ay, si Sir Futol, oh. Sir Futol. Shout out kay po Sir kay Sir Futol. Mac MMDA, yan. Duty si Sir. Ano ba to? Kay Shid Salas? Hello sir, tanong lang po, sana ako kung ilan po dapat ang kumpleto sa ngipin. So, ang natin, kapag adult ka na, meron tayong 32 sets of teeth. So, 8 sa kaliwa sa taas, 8 sa kaliwa sa kanan, ganun din sa baba. So, bawat quadrant may tigwa 8. 8, 8, 8, 8. So, 8 times 4, 32. Pero kung kung bata pa, mga 10 lang yan. 5, 5, 5, 5, 20 lang. Pero siyempre, adult tayo, pinag-uusapan meron tayong 32. Kadalasan yung mga third molar natin, upper and lower, ay impacted. Napakaswerte na lang yung mga individual na normal lahat na makikita mong visible yung 32 na ipin. So, yun yung normal. Pero huwag kayong mag-alala kung 28 lang yan, nawawala na yung third molar nyo. Yung tinatawag natin na wisdom tooth. Okay lang na mawala yung wisdom tooth, wag lang ang wisdom. Yun. Okay, next ma'am, baka may question sa'yo dyan. Teka lang, nag-out ako eh. Ito lang. Dito tayo. Dito kasi pag live, yung live chat, yung nakita, sa top comments tayo. Yan. Kahit mag-backread ka. Ika lang. Yan. Ito may umiiyak. Umiiyak? Tayo ka lang. Tabak ko daw kasi na. Wide angle kasi. Magda-diet na nga ako. Yung babae, bakit? Yung nagbabas. Nardong putik. Pa-shout out po sir naman, ma'am. Doc Malonzo. Ano po kung dalawang bagay na po yung wala? Ito ma'am. Nardong putik daw. Ayan. Paano po sir kung dalawang bagang na po yung wala, magkabilaan? Kailangan po ba yung ipostiso? Katulad po nung sinabi po namin, no? If ever man na magkabilaan po yung wala, pwede pa naman, hindi po kayo for disqualification. Pero po, para sa akin, bilang isang dentist po, might as well, palagyan niyo po yan ng denture para ma-prevent po yung drifting or paghiwa-hiwalay din ng inyong mga ngipin. Kasi throughout time po yan, umaasog-asog po yan, nagagalit-galit sila. Ayan. So, sa madaling sabi, kung kaya po ng budget nyo pa, palagyan nyo po yan ng dentures. Para syempre din po, pagka ngumumuya kayo, ay kahit papano po, ma-enjoy nyo pa rin yung pagkain at hindi kayo mahirapan na ngumuya. Yan. Maraming pong salamat dito sa halos humigit kumulang 1 oras na ating balitaktakan regarding sa dental question sa PNP Recruitment. Siyempre, sa ngalan po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO at siyempre ng NCRPO na rin, walang iba kundi si Police Colonel Mario Malana. Maraming pong salamat sa pagtutok nyo dito sa ating special coverage at live coverage ng tambayan ng police dito sa PNP Dental Service. Dental and Oral Surgery Center. Maraming pong salamat. At sa ating mga followers, mag-comment lang po kayo dyan at feel free po na sagutin niya natin ni Doc pag meron po siyang free time, masagot niya at magawa niyang content sa kanyang TikTok. Yan, okay ma'am, yes. Sir. Kayo po. Isa pong karangalan ang mapasama sa inyo at makasalamuha ko itong ating napakagagaling na vlogger dito, Sir Ruiz at Doc Winby. So, pagkakataon na dito ginanap yung inyong programa sa Dental and Oral Surgery Center. Salamat din po doon sa mga lahat ng nag-comment dito sa vlog na ito at
mabuhay ang tambayan ng pulis. Yan. Yes. At bukod po doon, sir, ma'am, baka pwede siyang ipalike yung page niyo po dito. Kung sakali may tanong sila, diretso na po sa inyo. Hindi man po ako nagsagot sa kung alam yung mga oral-oral na yun. So, ayun, if ever man po na meron pa kayong questions, do not forget po na follow po ako on TikTok, Doc Winby, and on Facebook po, Doc Winby Malonzo. And sir, kuhanin ko na itong opportunity na ito para po hikayatin ang ating mga dentist dyan, medical doctors, psychologists, and optometrists po na gustong pumasok sa government. Specifically dito po sa PNP, under quota pa po yung ating lateral entry. Again, ulitin ko po, medical doctors, dentist, psychologist. Kailangan po, sir, psychologist, not psychometricians po, no? Psychologists po. And ang ating mga opto. Kung gusto nyo pong pumasok sa government, dito sa atin sa PNP, i-follow po natin yung Facebook page po ng PNP Recruitment and Selection Service para in case po na open na po ulit yung lateral entry quota para dun sa mga courses, technical courses po na nasabi ko, makapagpasa po kayo ng mga folders. Kasi yung ongoing po natin na lateral entry ngayon, if I'm not mistaken po bukas, interview na po nila. So mabilis lang po yung process. If eligible naman po kayo, might as well po sana pumasok po kayo sa government dito po sa atin sa PNP. Yan, at syempre, ito mapapanood nyo rin po sa ating YouTube channel, Pulis at Mamamayan. I-upload po natin sa YouTube channel, Pulis at Mamamayan, para kasi in case sa mga hining pagkakataon, i-re-upload naman natin dito sa Tambayan ng Pulis para naman sa mga susunod na mga police applicants. Opo, sir, may sabihin. Ay, yun na lang. Kung sumusubaybay kayo rito, huwag niyo rin po kalimutan na manood ng action nyo, sumbong nyo, action agad sa UNTV from 12:40 to 2 o'clock ng araw-araw po yan, live. So, magkita-kita rin tayo doon. Okay, maraming salamat po. God bless you po. Bye-bye. Maraming salamat. Salamat sa Tambayan ng Pulis.